by the way, ito ay expose ko, no? Alam nyo, bini-BS tayo ng DFA natin. Alam nyo naman yung BS. What is BS? Bullshit. Sige, Ay, sabihin ko na. Tinanong mo eh! Tanong ka ng tanong eh. Walang bayad magtanong dito sa kapihan. I-blip nyo na lang, i-blip nyo na lang. Alam nyo kung bakit? Kasi Ito hindi ko ha. alam eh. Ito ang storya tungkol dyan sa langis. Sabi ng DFA natin, nakipag-usap daw sila sa Iran. Can you imagine? Ang galing, ano? Nakipag-usap Layo, sa Iran. layo. Si Donald Trump, hindi makumbinsing Iran. Tayo, ang galing natin, ano? Nagpa-photo op pa yung magandang babaeng sekretary natin ng DFA. Naman si Nagpa-photo op ano, pa dun sa Laila. Iranian ambassador. Ito ang sinabi nila sa atin, ha? Nag-usap na daw sila at okay na daw. Sabi daw ng Iran, padadaanin nila lahat ng barko ng Strait of Pilipinas Hormuz. sa Strait of Hormuz. Meron akong classmate noon, naging ambassador na sa Russia. Tinawagan ko, ano ba to? Anong storya nito? Diplomatic success ba? Sabi niya sa akin. Ayaw siyempreng magpangalan. Siyang nagsabi sa akin, BS yan pare. Sabi ko, bakit? Walang tanker na malaki. Walang barkong malaki na Philippine registry na dumadaan sa Strait of Hormuz. Iba yung mga dumadaan dyan. Ang lalaki niyan. Yung mga VLCC. Mga very large container na container craft. Yan. Walang Philippine registry niyan. Ayaw nilang paalam yan kasi gusto nilang sabihin, ang galing natin mag-negotiate. Oo. It's naman the yan. Iran military that said na yung Pilipino lang din daw ang nagsabi na allowed ang Focus. Pilipino Meron na pala. Ayan, vessel. yan ang sinasabi ko sa inyo. Dapat- Validated pala yung So info ko. dapat ang kasuhan nila ng PCO ang Iran military for Validated pala yung spreading info ko. fake Hindi ko alam news. yun. Hindi ko alam yun, ha? Wait lang mga kadonatics ha. 4 picks, 1 word. Comment down below mga kadonatics ha. 4 picks, 1 word. What do they have in common mga kadonatics? Itong apat na to. Okay. Since wala ako sa Pilipinas mga kadonatics at hindi tayo makapag-Gcash, shoutout ko na lang ha. Ang may matinding sagot mga kadonatics. Babasahin natin yan. Okay. Let's go on. Pakinggan muna na natin itong si Tatang mga kadonatics kung bakit nasabi niya na mas matindi itong si Inday Sara Duterte kumpara kay Tatay Digong. Hay, naku mga kadonatics. Kaya kung siya magiging presidente daw ay talagang mga kadonatics kakaiba. Kakaiba ang mangyayari sa Pilipinas. Eto mga kadonatics, pakinggan natin si Tatang. Iba si Presidente Duterte, iba si Vice Presidente Inday. Ang kaibahan nilang dalawa, kung bilib ako kay President Digong before, mas bilib ako kay Vice President Inday Sara kasi siya lang sumuntok ng tao na matigas ang ulo. Bakit po ninyo pinaniniwalaan na si VP Sara Duterte ang susunod na Pangulo ng bansa? Well, ang nakita na hindi lang ako ang naniniwala sa pag-declare ni Vice President Inday Sara for President, ang buong Mindanao at Visayas ay talagang masayang-masaya sa kaniyang pag-declare. Dahil siya lang talaga ang problema, siya lang talaga ang pag-asa ng bayan na para talaga tumakbo. Kasi nakita nila ngayon ang ating pamahalaan medyo may problema. Kung sabihin natin may problema dahil iba ang kanilang desisyon, iba ang kailang mga pananaw, iba naman ang pananaw ng ating batas sa panahong ito. Opo. Ipinahayag ni Mar Masanggid, National President at founder ng Inday Sara 2028 Movement, na Founder mas pala. bilib umano siya kay Sara Duterte kaysa sa dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa tapang nitong humarap sa mga matitigas ang ulo at sa kanyang estilo ng pamumuno. Okay. Ayon kay Masanggid, humanga siya sa naging performance ni VP Sara, lalo na noong alkalde pa ito ng Davao City. At based sa kanilang pag-iikot nationwide, nasa 75 hanggang 80% umano ng mga nakausap nila ang pabor sa posibleng pagtakbo nito bilang Pangulo sa 2028. Ayun mga kadonatics Once again, I have to remind you mga kadonatics, 4 picks, 1 word, comment down below at shout out natin mga kadonatics since wala tayong Gcash kasi nasa labas tayo. Anyway, eto mga kadonatics na ako
galit na si Attorney Topacio, mga kadonatics, sa ginagawa nila ngayon. Sobra, may press conference sila ngayon, mga kadonatics, at eto, pakinggan natin. At palagay ko, nahalata na talaga ni Senior Associate Justice Marvic Leone na talagang something is wrong. Kaya, yun, hindi na nila mapagkakaila yun. Isinampi na lahat ng SARO. Alam na natin, malalaman natin kung bakit yung pong distrito ni dating Speaker Martin Romualdez, dalawa ang appropriation sa kanya. Bukod pa yung sa distrito, bukod pa yung sa Leyte, City of Leyte. Can you imagine? What? Meron yung sa distrito as a whole, meron pang special sa Leyte. Magkano yung ibinigay sa distrito ni Sandro Marcos? 4 billion ba a year? Patay. Doon magkakaalaman na po yan. Kaya palagay ko yung mga responsible dyan na nanginginig na eh. Kasi pag sinabi ng Supreme Court yan na, uy, illegal ang ginawa nyo, yung nakabinbin po namin sa ombudsman ay tutuloy na yon. Kung itutuloy, kasi ang problema natin sa ombudsman, malihis ako ng konti, tuta ng Malacanang ang ombudsman ngayon. Sana ituloy niya. Sana ituloy niya. Kasi yun lang naman ang kondisyon noon ng dating ombudsman eh. Hold it, hintayin natin ang Korte Suprema because that is the highest court. Pag lumabas yan if ang magiging desisyon ng Korte Suprema ay unconstitutional, tuloy na, criminal case na po yan, kulong na po yan, baka plunder pa yan. So yun po ang sitwasyon. Para palang siopaw lang yan, no? May special. Kaya siguro yung dokumento ng mga yon, yung ba nabanggit mo, yung isa sa Ilocos, yung isa sa Leyte, sigurado may pulang bilog yun. Yung papel, ano? Special, ano pala, masingit natin ito, Penny, kasi usapang SARO, di ba? A special allotment release order. Ito yung order mo na, nandito na yung pera, pwede mo nang gastusin doon sa naka-allot nyo. Ito yung nangyari sa confidential funds ni VP Sara. Ibinigay ang SARO sa kanya 11 days before. Pero nakaplano na yung gastusan mula pa nung niya. Ito, diba? sandali lang, Ka-Astra. Diba? Kailangan tutukan Special niyo po allotment ito release para order maintindihan niyo po yung ginawa. Ginawa nilang tangan, taong bayan, pero hindi nila pwedeng pagmukaing tanga forever si BP Sara. Why? Kasi kami, nasa gobyerno kami. Yung sarong yan, napaka-importante. Ngayon, gipit na sa panahon, di ba? Oo. So, kailangan mailatag yan bago magtapos ang taon. That's Hindi, what tsaka happened yung to plano for the whole year, planado na yun ni VP saan gagastusin itong mga perang ito. In fact, karamihan sa atin sa gobyerno, alam natin na kung minsan, alam natin na nandoon na sa allotment. Pero kailangan mong yung programa mo na nakalista doon, 'di ba? Kasi nagsasubmit ang ahensya. Ito yung program ko from January to December. Hindi naman lumalabas ang SARO sa January. Oo. So yung projects namin in January, inuutang na ng gobyerno. Break free with the new Opera GX, the browser that puts you in control with a brand new design that frees up even more. Gobyerno, ginagamit natin sa araw-araw for our encoding. So yung projects namin in January, inuutang na ng gobyerno Tama. sa mga suppliers. Suppliers. Like for example, yung papel na binili ng gobyerno, ginagamit natin sa araw-araw for our encoding and all, ginamit mo na sa January pero wala pang SARO. Totoo po yan. Diba? Alam nyo, hindi alam ng iba, naging Ang assistant ganda ng punto ni Madam, mga kadonatics. Talagang dito mo makikita na walang silbi, walang utak yung mga congressman na tinutuligsa si Inday Sara Duterte dahil daw naubos yung 125 million, mga kadonatics, in just 11 days. So many times natin in-explain, mga kadonatics, at in-explain na din yan ng Office of the Vice President na may nakalatag ng programa sa 125 million na yun. Sabi pa nga, yung 11 days na yan, mga kadonatics, matagal na yan kasi may nakaprogram na lahat. Ang gawin na lang nila, mga kadonatics, ilatag yung pera, yung 125 million, sa nakabinbin na programa, mga kadonatics. Ganyan din yun. Di nila maintindihan or hindi nila gustong intindihin, mga kadonatics, kasi eto nga, ayaw nilang isang Duterte babalik sa Malacanang, mga kadonatics, as a president
Kasi magugutom na naman ang mga buhaya. Oh, yan talaga ang pinaka main reason mga Kadonatics. Sekretary rin po ako sa DILG. Oo. In charge of local government. Ganun po yan. At nagdepensa na rin po ako ng budget. Kasi ang DILG po, of all government departments, may pinakamalaking public information office. Isang floor po ng DILG dati doon sa Mapagmahal Street. Ngayon, lumipat na sila eh. So, 1 year po ako dyan. And I was the head of PBAC. PBAC pa noon eh. Hindi pa BAC eh. 2000. Year 2000 yun eh. 26 years ago. Ay, talaga pong totoo yan. Inuutang po yan at hinihintay na ng mga supplier. Kaya paglabas niyan, minsan 4, 5, 6 months, ibibigay mong bigla yan. Kasi kawawa din naman yung mga supplier. Ito lang po, tama yung sinasabi niya, since hindi nakakampi si VP noon, may friction ha, inipit-ipit nila. Kaya lang, hindi naman nila pwedeng ipitin indefinitely yon. So, yung sinasabi nilang 125 million in 11 days, ano yun po? BS yun. Propaganda yun. That 124 million is spread out over 12 months. So, magkano lang yun kung 124? Napakaliit po yun. Oo. Samantalang, ang DILG, di nila sinisilip, ang DILG, 500 plus million. Oha. Ang DOJ, 500 plus million. Noon panahon na nandun pa si Boying sa DOJ, yung Remulla Brothers, mahigit 1 billion confidential funds. Ba't hindi nila tinitingnan liquidation? Ikaw naman, attorney, kailangan pa bang i-memorize yan? Ba't nila titignan? Kaalyado sila. Rhetorical question. Diba? Bakit nakatutok kay BP? Bakit kakampi ba si BP? Kayo naman. Tsaka ka, Penny, siguro para maintindihan din ng ating mga kababayan, what is the budget cycle of the Philippines? Ang budget cycle ng Philippines takes 2 years. Alam nyo ba yung di ba, yung collection ng taxes mula sa mga lokal na pamahalaan, lahat, nire-remit yan to the treasury. Pag-remit niya ng treasury, tsaka pa lang yan, inaaral ng treasury, ito yung collection natin, gagawan yan ng na remittance to the ito pa yung gagawan ng budget for the next year. Ang release niyan, the following year pa. Kaya nga, bakit ang PDP Laban is advocating for federalism? Dahil ang gusto ng PDP Laban, ang budget na karamihan ng budget dapat nagbilong sa local government units, 'di ba? Kasi sila ang mas nakakaalam ano ba yung proposal natin under federalism. Dapat ang i-remit lamang ng mga local governments ay yung share ng national taxes. government. National taxes. Oo, 'di ba? Maiiwan na ngayon sa local government yung kasi you eliminate corruption there and you eliminate also the power na parang nais nating lumuhod lagi sa Malacanang. Ang tawag dyan ay Imperial Manila, di ba? Yeah, correct. Alam mo, sa totoo lang po, Ka-Astra, Attorney Topacio, natatawa lang tayo kasi ginagawa nilang mangmang ang Pilipino. COA na nga nagsalita, kasi kung talagang may paglabag yan, doon pa lang sa Saro, sa COA pa lang di sila makakalusot. Sa totoo lang. So, cleared po sila sa COA. Hanggang ngayon, dinaig pa nila lahat ng mga departamento ng ahensya dahil nga hindi kaalyado. So, pag di ka kaalyado, maliwanag na meron kang sabit at may kaso ka. At hindi ka nila titigilan, lalo na ngayon. Pero sa naramdam ng sambayan ng Pilipino, na gamit na salitang sambayan ng Pilipino, alam na po ng sambayan ng Pilipino na ginagago po ninyo kami. Yun. Pero record ito nabanggit nyo na rin, Attorney Penny, yung COA ha. Record ito sa history ng Pilipinas. Ang DPWH, merong disallowance, notice of suspension / disallowance in 3 years na 17.355 billion. Diyan yun lang makikita, may problema Pag may disallowance, tapos ganyang katagal, Yun nga nagpalit na naman. mismo. So, Doon mo lang makikita may problema. it means nagpasimula yan sa bagong administrasyon. Kasi 3 years 3 years. Pero kita mo, walang nakakasuhan, walang nakukulong. DPWH pa lang yan hindi buong gobyerno Isang Grabe. departamento pa lamang. Oo, kaya Tsaka pala- ang dami niyan, di ba? Nakapost yan sa COA website. Yes. Kung ano yung mga Ayun, disallowances. buksan Sana ninyo. nakuha ng mga researchers natin yung amount na yan Buksan nyo yung COA website.
It's Kaya lang mahirap ano, kung hindi hindi ako masyado nakaintindi. Pinaintindi ko pa sa mga nakakaalam yung mga accountants. alam mo sa nangyayari sa ating bayan, Attorney Astra, siguro it's time for us to learn more about yung nangyayari sa atin. Kasi, alam mo, sa totoo lang, eto, katulad ng mga vlogger, kala mo, abogado yan. Alam na yung mga termino ng abogado. Oo, Sa mas sobrang magaling pa yan. sukdulan nilang gustong matutunan at gusto nilang ang kanilang mga content ay na talaga maging lehitimo at hindi sabing fake news, at nag-aaral na yan. Sa totoo lang. Correct. Mga daig pa niya ng abogado. Marami tayong abogado sa gobyerno, pero nagpapaka-abogado wala sa maleta. Hindi namin sinasabing si Larry Gadon yun, ha? Pero wala po akong pinangalanan. Tingnan na lang po ninyo yung mga tahimik, yung, excuse me, may reservation lahat. Alam niya na yun. Alam mo, kapag totoo ang iyong pagpapahayag at kailangan ipahayag ng tama sa sambayan ng Pilipino, na ginagamit ko lagi ang word na sambayan ng Pilipino, na maririnig mo sa mga bibig ng mga kilalang tao, my God, ang kakapal po talaga ng mukha nila. Kaya buti may mga vloggers tayo, mga media na talagang may malasakit sa kapwa at bayan. Kaya, sa totoo lang, baka mamaya pag inalok kayo, bumigay kayo, ha? Baka isang Alam ko na, tanggapin nyo. Hindi, pakita nyo yung t-shirt. Tanyo ka. Pakita mo yung t-shirt kung ano nakalagay. Tingin nga, tingin Oo. nga. Tayo. I am an independent vlogger. Palaban para sa bayan. Oh, lahat na hindi nabayaran. bayaran. Lahat ng mga nabayaran dyan, akin na. Hindi, joke lang. Sa totoo lang, mga kababayan, Wala walang bayad yan. dyan. Tiwala Dito tayo lang dyan. po, hindi, tsaka dito, attorney ka lang makakakita ng live podcast na walang bayad. Oo. Kaya nga, ang pakimkim namin dito ay kape, pandesal. Dinagdagan na namin ng keso. Pero sulit yung Ay, keso. ay. Napakasarap ng Oh, keso. syempre. Oo. Homemade. Huwag nyo na akong bayaran, basta bigyan nyo lang ako ng Sinabi keso. mo yan, ha? Ayan. Hindi mo, attorney, Homemade. hindi mo pa sinasabi, ginawa ko na. Ayun nga eh. Sana ganyan din ang gobyerno. Ay wala kang maasahan dito. Dito, tumutunog na yung krrrr, o yung sikmura. Hindi na nakakarating, naglalakad na. Alam mo ba yung iba, nagkakabayo na? Alam nyo ba, ito singit ko lang, yung nasabi nyo, in-interview ko kahapon sa show ko, si Camar Valbuena ng Manibela. Ang tanong ko, ano bang mga gagawin nyo para makatulong sa drivers? Alam yung, ito nakakalungkot, ang sagot niya, total resignation. Wala na kaming gustong gawin. Bakit? Wala namang ginagawa gobyerno eh. Napapagod lang kami, nagagastusan lang kami. Hindi na kami kumikilos. Nagtitiis na lang kami. Can you imagine, pag nawala na ng pag-asa ang taong bayan, delikado na yan. Kasabi nga ni Erap a hungry stomach knows no law. Yes. Yan ang mabigat yan. Di ba, dati nagrarally-rally pa, tigil pasada, sabi nila, kami rin na napapirwisyo, wala namang epekto sa gobyerno, wala namang ginagawa ang gobyerno. May ginawa naman ang gobyerno. Minaximize nila yung oras, nabawasan ng isang araw ang trabaho, pero kawawa ang mga nagmamanibela dahil na pinagkukunan nila ng kanilang pang-araw-araw para sa pamilya. Nakakatawa, pero nakakagago, attorney. Tingnan nyo, ako, abogado ako ng Pasang Mazda. Kita yung kapuitan nitong gobyernong ito. Ang pamahala ng Malaysia, may Malaysia na akong kaibigan Noon tumataas ang presyo, alam nyo ginawa ng gobyerno. Siguro meron, let's say, ang gobyerno ay may 10 bilyon. Opo. Kinausap nila yung oil companies. Hanggang ganito lang ang presyo. Sinabi, ito ang presyo sa world markets sa sa kalakalan. Pangkalan. Oo. Sa kalakalan. Paano? Dilugi kami. Sabi, hindi. Yung diferensya, amin. So, mababa yung presyo, kontrolado yung presyo, everybody happy. Dito, anong ginawa? Tinasan. Ayuda. Ayuda. Mahirap po yung ayuda. Bakit? Ayon sa datos na nasa akin, 560,000 persons ang directly or indirectly dependent sa transport industry. Bibigyan mo ng 5,000 yan. Paano mo i-distribute yung 5,000 sa 560,000? Meron bang manpower ang DSWD para ibigay yan? Wala! Hindi ganun kalaki ang DSWD. Anong nangyayari? I-devolve nila sa LGU. Pag dinevolve na sa LGU yan, alam nyo na, patay na yan. Bakit hindi kunin yung pera sa halip na ang kausap mo lang 5-6 na oil companies, 560,000 ang gusto mong kausapin? Mali Bakit? Kasi
merong oportunidad dyan pagka-distribution sa marami. Ito yung kalokohan ng gobyernong ito. Pwede mong ibigay direkta sa oil companies. Ang problema, number 2, sabi ng isang kaibigan kong nasa Malacanang, wala na pong maibigay na subsidy, ninakaw na. Yun, hindi, walang biro. Yun ang problema, malungkot. Ninakaw na. Ninakaw na. Anong bibigay namin subsidy sa oil companies? Yan ang dapat unang-unang instinct ng gobyerno. Kahit walang OPSF or Oil Price Stabilization Fund, ad hoc naman ito Ad hoc naman. Number 2, bakit nag-certify na rin as urgent ang gobyerno? Ang ginawa pa excise tax pa. Bakit hindi na lang sinertify as urgent yung ibinalik yung OPSF? Ayan na yung opportunity. Natataranta na yung legislature. Gusto nang gumawa ng hakbang para yung ma-address yung rising prices. Ba't hindi ka pa nagbigay ng batas na i-reinstate yung OPSF? So yan ang mga kalokohan Bakit? Ayaw nila kasi profiteering. Ine-enable nila ang profiteering ng mga oil companies. Ang Pilipinas, ang pinakamalaking percentage na itinaas ng oil prices sa buong mundo. Totoo. Sa buong mundo. Totoo. 81% as of February pa yan, ang itinaas. Bakit? Hinayaan ng gobyerno na mag-profiteering, na tumiba-tiba ang mga oil companies. Kontrolado ng oil companies ang gobyerno, regulatory capture. Nung sinasabi nilang 60 days pa ang reserva, 55 days, bakit ibinenta nyo agad ng mahal the next day? Kung sa ibang gobyerno yan, ganun profiteering kayo, kulong kayo lahat. Oo. Alam mo, attorney, ewan ko kung may sense ang sasabihin ko, but definitely, that's my thinking, no? Yung mga tao rin siguro, kasing parehas ko rin ng pag-iisip, dahil hindi naman kami kasing intelligente po ninyo. Hindi naman. Balikan natin yung usaping bigas nung araw. Nangako, 20 bigas. May crisis na tayo doon. Meron naman 20 bigas Totoo yun. Oh, Sandali pero lang. isang dakot lang, isang dakot lang. Isang dakot. Hindi. Gabutin. Ito, attorney, wag para hindi ako mawala. Kasi alam mo, minsan, tumatanda na tayo, nawawala ako Pero nandito lang ako. Alam mo, attorney, yung parang kwento ng bigas, sabihin ko sa iyo, yung bigas, 20 pesos, pinangako niya. Ikaw ba, pag nangako ka, syempre mag-iingat ka. You need to protect your credibility as the head of... Credibility is very important. Pagkatapos, hindi mo na ibigay kung ano yung pinangako mo. Ako sa dami ng pera ko, kung ako yung best friend mo. Gagastusan ko yan. Wag lang ako masira sa taong bayan. Kahit sarili kong pera. Dahil kapag nasira ka na, ang hirap na pong bumalik. Tatanggap na lang sa iyo kung ano yan, pero yung tiwala hindi na. Ito rin ang nangyari po dito sa krisis. Unang-una, minumulat nila sa taong bayan na walang krisis. Maya-maya, may emergency na. Pucha. Kung yan, sakit yan, o health ang usapin yan, tigok ka na. Pinatay ka pa ng paulit-ulit. Tigok ka na naghihingalo ka na, may krisis na, sinasabi walang krisis. Pero meron pa na pool ang gobyerno dyan. At hindi totoo na 60 days? 60 days. Dahil dito, nag-guest dito si Ma'am Cora Guidote. May resibo. Kaya pa hanggang 2 taon. May reserva tayong pera. Pwedeng wag nating pabayaan na magdusa ang ating mga kababayan. Magrebelde. Dahil sa gutom, wala ka na makikilala. Pag sumala na ng pagkainan, iba na ang tingin sa iyo niyan. Ang tingin sa iyo, karne. Pwedeng para may maihain na sa pamilya. Kapeni, tingnan mo to how incompetent this government is. Pinabayaan nilang mag-increase kasi saan dapat nilalagay ang pera, di ba? Pinabayaan nila na ang mga oil companies, now I'm speaking as former DOE secretary, pinabayaan nila ang mga oil companies na magtaas. Ngayon, 152 na yata ang diesel. Di ba? Kasi, alam nyo ba ano ang ginawa ni Tatay Digong? 2021, Tatay Digong signed EO 138 and that is the implementation of the Mandanas Law. Diba? Yung Mandanas ruling of the Supreme Court. At kasama doon actually is the devolution of power sa mga local governments. But there is, imagine mo, bago nag-end ang panahon ni Tatay Digong, nandoon na yung puso niya, he was already forward-looking na dapat ang mga lokal na pamahalaan ay may kapangyarihan to regulate even oil. Kasi kasama ang Department of Energy dyan. Although right now, hindi fully devolved
involved. Continuity-wise, ang pag-uusapan natin, dapat si Pangulong Marcos, tiningnan niya lahat ng mga executive orders, lahat ng mga ginawa ni Tatay Digong, at inimplement niya sa panahon niya ngayon para maiwasan natin ang mga sasakunang ganito, mga krisis na ganito na hindi nakaka-address. Bakit nagagalit ngayon ang mga drivers? Pinayagan mo ang oil companies na magtaas up to 152 per liter, pero Kinancel hindi mo mo pinapayagan ang mga drivers na Oo, magsingil magtaas ng singil sa pasahe. Tapos, bibigyan mo lang ng 5,000 pesos yung mga driver. Ano ang nangyari? Ilang litro lang Ano yun. nga nangyari? Nung uwi, walang masakyan ng tao. Correct. Kasi isipin nila, ba't ako mamamasada? Ang mahal ng gasolina. Ang dami nga nagre-reklamo eh. Kasi yung paggawa ng listahan, problematic pa yun eh. Oo, correct. You should Pati yun ako, attack the problem at the root. Yes. Anong root? Yung presyo ng petroleum products. Bakit hindi yung kumpanya ang tinawag mo? 7, ilan lang 7, 8 lang na major ang kausap mo. Hoy, wag niyo itataas. Kami munang bahala. Kung anong lugi nyo, basta mapaprove nyo na lugi kayo, Ang dali, kami na yan. muna magbabayad. Dapat Sige ganon. na. Yun Kasi ang gagastusin mo yun dun sa ano rin eh. Magkanong sinabi na 1 billion daw para sa ayuda. Bago ang gulo-gulo, how can you distribute 5,000 pesos at 560,000 persons? Over the country, ha? Attorney, Ngayon mga kadonatics, alam nyo, nag-report sila na nababahala sila kasi may mga tumanggap ng 2 beses na ayuda mga kadonatics. Dahil sa ganito, yung paraan nila na, napaka-disorganized talaga mga kadonatics. Yung iba daw, pangalawang beses nang nakatanggap ng ayuda while yung iba, hindi. See? 7 oil company lang yung kausapin mo na i-subsidize mo. Huwag niyong taasan yung oil price. Kami na ang babayad sa inyo sa difference. Di ba mga kadonatics? Very simple. Pero yan ay hindi may isip-isip ni Bongbong Marcos kasi bangag siya mga kadonatics. Sobrang bangag niya. Kaya nga ang sabi, Tatay Digong was so effective in his leadership mga kadonatics because he was running the Philippines with common sense. Dahil sa common sense mga kadonatics, ang daming nagawa ni Tatay Digong na, i-compare mo sa nagawa ni Bongbong Marcos mga kadonatics, wala sa kalingkingan. if you were the president or the head of state, at nagkaroon tayo ng emergency crisis, ano ang gagawin mo? At papaano yung kumpas mo? Di ba ikaw ay may kumpas eh. Kabayo yan eh. Pinapalo mo yan. Kaya dapat may tapao ka. Para hindi ka malito. Blinders, oo. Baka mamaya may nagsasalita ditong babae, may nagsasalita ditong lalaki. Di ba? Kaya ganito itsura ng bansa natin. Kung ikaw ang head of state, what will you do? And why? Parang beauty pageant. Hindi, yun nga sinabi ko. Thank you for your wonderful question. My family. Parang alam ko. My family. Nakaloko ka. Anyway, hindi nga original nga yung atin eh. Pinanood lang natin yung ginawa ng ibang countries na hard hit. Ganun lang, gagayahin lang niya. President Marcos does not even have to be smart because we know he's not, ano? Kasi pag nagsasalita, parang nagawa choppy ko na cellphone eh. Gusto mo lumigaya ang iyong buhay. Gayahin mo na lang yung ibang Asian countries na na-control nila yung presyo. I-subsidize mo na agad. Yun. Tapos, at the root, di ba? Oo. Magpapakahirap ka pa na masisira ulo ng DSW secretary mo. Oo. Mabibigyan mo ng 560,000 na 5,000. Paano gagawin? Baka ang solusyon mo, libre sa kaysa. Saka meron kang Department of Energy Secretary na habang naghihiring sa Senado, Natutulog. Alam mo, sometimes, kapag Sigarin. Walang energy. Walang energy! Alam mo, Ka-Astra, tayo talaga mga dating mga opisyal, kapag nandoon tayo sa Senate, nakikinig tayo, naglalaban tayo ng mga budget natin, pag natutulog yung mga kinatawan ng gobyerno, it means that, why listen? Why watch? Alam naman natin kung ano magiging ending. Parang manipulado. Correct. Diba? So, sad to say, talagang wala pa yung oil crisis. Nasa crisis na po tayo, 2022 pa. At maalala ko lang din, Sorry, wag kayong mag-quote sa akin. maalala ko lang kung paano ginawa ni
PRRD because we also had an oil crisis during the pandemic. Kasi nga walang mga bumabiyahe na Tama. ano, di ba? Na Saksi ako lockdown yun eh. Tumaas Pero alam yun. nyo ba, kasi hindi ako fake news peddler. Anyway, alam nyo ba na sa time ni PRRD, we were able, during the pandemic nakapag-angkat tayo ng around $100 million worth of oil galing sa Brunei. Dito fake news kasi makikita niyo yon. You go to the United Nations Comtrade website, nandoon lahat yan ng export, import, ng bawat bansa. And dito sa sa panahon ni Pangulong Marcos, 2 years, 2022, 2023, wala tayong angkat na oil from Brunei. Nagkaroon ng angkat sa Brunei 2024 and that's around 25 million US dollars. Alam nyo kung hindi lang vindictive itong administrasyon na ito, the best person who is going to be the trade missionary sa kakulangan ng ating oil is the Vice President. Bakit? Napakaganda ng relasyon ng tatay at ng mga Duterte sa lahat ng mga bansa na karatig natin. Ang tagal na ng BIMP IAGA, this is Brunei, Indonesia, Diba? Malaysia, Philippines agreement, trade agreement. Kami sa Mindanao, bata pa lang ako, alam ko na nanggagaling yung mga ng mga langis doon, lahat ng mas mura bumili doon dahil mas madaling pumunta kaysa pumunta ng Manila. And sinabi ko nga, supposed to be ang mga local governments may power na dapat to talk to foreign investors Negotiate. di ba? But the EO 138 ay hindi fully inimplement ng administrasyong ito. 2021, before the end of PRRD's time, nag-issue siya ng EO Kaya pala may langis na dumating sa Davao City from Brunei. Hoy, recently. ka-Astra, yan ka na Sinabi naman. na naman ako na Alam nyo. mo ka-Astra, ikaw na yung Miss Uninvited ngayon na sikat, even if you are invited today. Ayan ka na naman, you will tackle up issues na lagi kang nai-issue. Brunei na Madagdagan ko lang yun, By the way, ito ay expose ko, Alam nyo, bini-BS tayo ng DFA natin. Alam nyo naman yung BS. What is BS? Bullshit. Sige, Ay, po- sabihin ko na. Tinanong mo eh! Tanong ka ng tanong eh. Walang bayad magtanong dito sa kapihan. I-blip nyo na lang, Gusto ko i-blip malaman. nyo na lang. Paano mo hindi nila Alam nyo alam? kung bakit? Kasi Ito hindi ko ha. alam eh. Ito ang storya tungkol dyan sa langis. Sabi ng DFA natin, nakipag-usap daw sila sa Iran. Can you imagine? Ang galing, nakipag-usap Layo, sa Iran. layo. Si Donald Trump, hindi makumbinsing Iran. Tayo, ang galing natin, Nagpa-photo op pa yung magandang babaeng sekretary natin ng DFA. Sino yun? Yung sekretary ng Lazaro, DFA, di ba? Secretary Lazaro. Lazaro, Hi, di ba? Sek. Napakagandang babae, di ba? Maganda ba? Yes. She is beautiful. Kasing ganda ni Laila de Lima. Yun. Ikaw talaga, maganda si Maganda si Seth. Anyway, Bakit maganda naman si nagpa-photo op pa dun sa Laila? Iranian ambassador. Ito ang sinabi nila sa atin, Nag-usap na daw sila at okay na daw. Sabi daw ng Iran, padadaanin nila lahat ng barko ng Strait of Pilipinas Hormuz. sa Strait of Hormuz. Ano Teka nangyari? muna. Hormones eh. Meron akong classmate noon na nag-drop out na sa law school na nag-career sa foreign service. Naging ambassador na sa Russia. Tinawagan ko, ano ba to? Anong storya nito? Diplomatic success ba? Sabi niya sa akin. Ayaw siyempreng magpangalan. Siyang nagsabi sa akin, BS yan pare. Sabi ko, bakit? Walang tanker na malaki. Walang barkong malaki na Philippine registry na dumadaan sa Strait of Hormuz. Iba yung mga dumadaan dyan. Ang lalaki niyan. Yung mga VLCC. Mga very large container na container craft. Yan. Walang Philippine registry niyan. Yung sinasabi mong pag yan ay papunta sa Pilipinas, papadaanin, sabi niya, hindi totoo yan. Sa diplomacy, wala silang pakialam kung saan papunta yung barko na may dalang langis. Ang importante dyan, registry. Yan. Kanino ba naka-register yan? British registry yan. Hindi pwede kalaban ng Iran. Hindi dadaan yan. Ang nakapag-negotiate, Japan, India, Pakistan, China, dumadaan kasi kakampi nila. Yung Malaysia. iba, sabi niya,
Pag Thailand. sinabi nila na lahat yung mga tanker na papunta sa Pilipinas ay pinadaan sa Strait of Hormuz dahil nakipag-usap sila sa Iran, hindi po diplomacy yun. Ang Iran, basta hindi papuntang Amerika at hindi American registry yung barko, padadaanin, magbayad ka lang. So, di ba, the next day sinabi, hindi porkit pinadaanan ng Iran yung mga tanker papunta sa Pilipinas, ibababa ang presyo. Bakit? Kasi binabayaran natin yung... Ayaw nilang paalam yan kasi gusto nilang sabihin, ang galing natin mag-negotiate. 1 peso per barrel ang bayad. So, Oh, no. Ang laki. yung mga VLCC na 1 Billions yan. million barrels ha, ang dala, napakalaki. 1 million pesos ang binayad ng Pilipinas para lang magpakitang tao na So, ibig mo nakapag-negotiate tayo. sabihin- So, bayad yun, hindi yun diplomasya. attorney, ang ibig mo sabihin, kwentong barbero pala yan. Yeah, pinalalabas nila na may Kwentong ginagawa. They want Grabe. to make it appear that there is a diplomatic coup na Wow. galing natin, nakausap Ang natin ng galing. Iran. Pinagdagdag In reality, ng sabi niya, Pilipinas. in all probability, ang usapan niyan, sige, padaanin mo, magbabayad kami. Ibig Yun. sabihin, hanggang sa kwentong barbero, manipulado, galing sa maleta. Yes. Para sabihin na, para masabi lang na Bayad. ginagawa ang gobyerno. Correct. So lahat ng accomplishment na nangyayari ngayon, tsaka yung mga kwentong pinahahayag at pinaririnig sa Pilipinas, bayad. Bakit Bayad hindi daw natin yun, bayad daw kalkalin yun. yung totoong kwento ng mga hindi bayad? Palakpakan naman natin. Hindi, tsaka, Penny, Ferdino, nag-declare ang Malacanang ng state of energy emergency. Tama? Tama. Ano ngayon ang naging aksyon? Sabi nga ni Chris Aquino, tomo. Nag-declare na. Kung nag-declare ka ng state of emergency, Dapat no? tuloy-tuloy Energy dapat. emergency, Tuloy-tuloy. tuloy-tuloy dapat. Ngayon, Walang nakabreak ang legislatura, di ba? Nakabreak sila hanggang May 5, I think. Walang session. Pero sa April 14 meron, ha? busy sila sa April 15 para sa impeachment. Oo, sa impeachment. Instead Correct. of- Oo. Di ba? Instead of the president calling for an emergency legislative session to address the emergency of our energy, anong ginagawa nila ngayon? 'Di ba? Anong ginagawa ng gobyerno Kaka-Astra. to implement the state of energy emergency? Ito kaka-Astra, kumakanaka na naman ganyan. Mamaya wala na naman yung page mo. Kinana yung page, yung yung account Kaya mo. mga kaibigan, pag hindi nyo nakikita, di ba nawawala rin yung PDP NCR, ito na. Kaya medyo ko ngayon, patwitams tayo dahil wala na matitira Kapeni, sa page sabi namin. nila kakasuhan nila lahat ng fake news peddler kasi sinabi ni na nagpunta yung at meron daw tayong padadaanin. Bakit dapat kasuhan ni Secretary ng PCO ang Iran military page? Kasi there's an Iran military page. Kumalat ito na Kakasuhan. merong post ang Iran military page na according to the ang Filipino source na allow daw yung Filipino vessel. Ibig sabihin it's a fake news daw na allowed ang Filipino vessel. Ito that's an Oh, Iran no. military page with 1 million followers. Oo, nakita ko to, shinare ito ni Adrian. Maraming Oh, nag-share no. nito. Adrian. Fake Samin? news talaga. Adrian Bersamin? Pascual. Hindi namin. Klaro mo, Alam mo, klaro mo ba? Kaasla, kaya ka lagi nawawaw mali. Ang hilig mo magsalita, walang apelido. Oh, sige, Kita mo, di ba? kala niya Hindi lang si Bersamin. pero marami, di ba? Oh. Kasi Huwag kang magsasabi pag hindi detalyado, mapapahamak ka na naman it's the yan. Iran military that said na yung Pilipino Pilipino lang din daw ang Focus. nagsabi na allowed ang Focus. Pilipino Meron na pala. Ayan, Vessel. sinasabi ko sa inyo eh. Dapat- Validated pala yung So info ko. dapat ang kasuhan nila ng PCO ang Iran military for Validated pala yung spreading info ko. fake Hindi ko alam news. yun. Hindi ko alam yun, ha? Alam mo talaga yung ating batas ngayon, talagang tama yun. Grabe. Sobrang nakakalungkot mga kadonatics. Pati ba yung pinapadaan daw yung Filipino vessel sa Strait of Hormuz mga kadonatics? Gawa-gawa! Modus operandi? Grabe. Sobra. Lahat na lang gagawin ng administrasyong ito para mapabango yung pinaka smelly na pangalan nila mga kadonatics. Mabakong pangalan. Grabe.
Ay, nako. Well, anyway, mga Kadonatics, comment down below at babasahin natin yan. At don't forget to like and subscribe. Okay? God bless you, mga Kadonatics. Ingat palagi. Bye-bye.